Praise God. Good morning po sa ating lahat. Inaaniyahan ko po na ang bawat isa ay tumayo. At palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, ibigay natin yung the best na palakpak para sa Panginoon. Praise God. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, kamustahin mo muna yung katabi mo. Sabi mo, kamusta kapatid? Sumagot ba? Sabi niya, kamusta ka rin, no? So sige, pwede ba natin i-declare muna natin sa ating sarili? Yung, alam nyo na to. Pag sinabi kong, God is good. Okay, ulit. God is good. All the time. Isa pa yung mas malakas. God is good. All the time. Palakpakan natin ang Panginoon kung tunay na mabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Handa na po ba tayong umawit sa Panginoon? Excited na po ba tayo? Praise God. Sige po, awitan natin ang Panginoon. Come on, clap your hands. Para sa Panginoon. Malaya kang sumayaw, malaya kang kumanta, malaya kang tumalon para sa Panginoon. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Praise Him, proclaim His name in all the earth. He alone is our God, the Lord of everything. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Oh, 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 oh. In the name of Jesus, every knee will bow. Is Lord. Let us come and praise Him, proclaim His name in all the earth. He alone is our God, the Lord of everything. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Maaari mo ba natin palakpakan ng Panginoon? Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Let us shout His name
Our God is amazing. Amen. Let us sing. Who is the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leave us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. Come on, sing! This is amazing grace! This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, 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 who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Come on, let's praise our God. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is amazing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free.
Panginoon. Ang sarap po magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Ang sarap po magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Now, before po tayo umawit ng worship natin ngayong umaga na ito, meron lang po akong request sa inyo. Hindi nyo na kailangan umalis sa upuan nyo. Ikot lang kayo ng paningin nyo. Bilangin nyo yung tao na nakasuot ng puti ngayong araw na to. Sige, bilangin nyo lang po. Okay. Nabilang po ba natin? Nabilang po ba natin? Nabilang po natin yung nakasuot ng puti. Amen po ba? Tanong ko lang po, nabilang nyo rin po ba kung ilan yung nakasuot ng itim ngayong araw na to? Hindi, di ba? Kasi ang binilang lang natin, yung mga nakakulay puti. And that is the point. Ang dami nating pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Kung bibilangin mo lang, yung mga dapat mong ipagpasalamat, yung mga magagandang biyaya, yung mga magagandang pagpapala na pinagkakalob sa atin ng Panginoon, hindi mo na mapapansin yung kung dami ng circumstances mo sa buhay mo. Today, pinabilang natin kung ilan yung nakaputi, pero hindi natin napansin na maraming nakaitim ngayong araw na ito. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. God is good. Amen? God is good all the time. Hindi yan sinabi lang. Yan ay naganap. At yan ay nagaganap at magaganap sa araw-araw. Amen po ba? Tayo bilang mga anak niya, let us be grateful. Let us be thankful sa mga pagpapala na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. And wag na natin tignan yung mga circumstances kasi hindi naman pinangako ng Panginoon na aalisin ko yung mga paghihirap sa'yo. We call to stand firm, not to understand everything. Palakpakan po natin ang Panginoon. Oh, my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, but you never do. I've got nothing new. I could sing these songs as I often do. Every song must end, but you'll never. Can we lift up our hands together? So I throw up my hands, praise you again and again. That's all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've nothing else fit for a king. All the heart is a hallelujah, hallelujah. I've got just I've got just one move, with my arms stretched wide. I will. Come on, worship our God. Let's invite the presence of our God in this place. I've got just one move, with my arms stretched wide. I will worship you. So I
He's a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I throw up my hands, praise you again and again. He's a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. The lion inside of those lungs, lit up in praise the Lord. Come on, my soul, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your soul. You got a lion inside of those lungs, get up and praise the Lord. Come on, burst out. Come on, my soul, so don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs, get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, so don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs, get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, so don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs, get up and praise the Lord. Get up. Oh, come on, my soul, so don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs, get up and praise the Lord. Praise the Lord. Come on, praise the Lord. Worship your God. He's a God. He's a great, great God. You are mighty God. You are majestic God. Hallelujah. It's all that I have, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Before po tayo muling umawit sa Panginoon, sabi po sa awitin, Isa hallelujah. Ito po yun. I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah.
Alam niyo po, hindi sapat yung pag-aawit natin sa Panginoon para papurihan siya. Dahil sobrang dakila ng Panginoon, sobrang laki niya. Amen? Pero hindi naghahanap ang Panginoon ng magaling, maganda yung boses. He's after for your heart. At naniniwala ako na kapag inawitan mo ang Panginoon ng buong puso, tunay na pag-awit sa Kanya, na ino-offer mo yung puso at buhay mo sa Kanya, mapupulpil ang Panginoon. Matutuwa ang Panginoon. Amen? So bago tayo muli umawit, awitin natin to ng buong puso. Na para bang nasa harap natin siya. And Lord, ito yung maibibigay ko sa'yo. Hindi sapat to. Kasi alam ko marami, mas may better pa para sa'yo. I've nothing got fit for a king. Amen? Except for our heart singing hallelujah. Come on, let's worship our God. Let's throw up our hands to Him. Maaari po bang itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon? So I drop my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Continue to worship our God. Praise you. Yes, Lord. I know it's not much fit for a king, except for a heart singing Maaari ko po bang marinig yung boses ng mga kalalakihan na umawit ngayong araw na ito? Mga lalaki lang. I drop my hands, praise you again and again. All I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've nothing else fit for me, except for a heart singing hallelujah. Ngayon naman po, boses ng mga kababaihan. Praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Come on, let us sing us all. I drop my hands, praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I'm nothing else fit for me, except for a heart singing hallelujah. Come on, let us invite the presence of our God in this place. Hallelujah! I drop my hands, praise you again and again.
this earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. You are great. You are great. All this earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we put out a praise. We put out a praise. It's your breath in our lungs, so we put out a praise to you only. Pour out a praise. So we put out a praise. We put out a praise to your breath in our lungs. We put out a praise to you only. Your breath in our lungs, so we put out a praise. We put out a praise. It's your breath in our lungs, so we put out a praise to you only. Your breath in our lungs, so we put out a praise. We put out a praise. It's your breath in our lungs, we put out a praise to you only. Oh, this earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All this earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. You are a great, great God. You are a great, great Father. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Come on, once again, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa umaga na ito. Hallelujah! Hallelujah! You are indeed great, O God. Hallelujah! We praise you, we worship you, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Dahil tunay po na napakabuti niyo sa buhay ng bawat isa. Tunay nga, ikaw po ay napakadakila, O God. Wala pong sapat na magagawa namin, Father God, Jesus, para maibigay po namin yung yung sapat para sa inyo. Pero Lord, you are looking for our heart, for a sincere heart, O God. Ang sapat po sa inyo ang papuri ng taong buong pusong nagsasumasamba sa inyo. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your faithfulness sa buhay po ng bawat isa. At patunay po ng kabutihan, katapatan po ninyo, O God, dahil muli kami po ay naririto sa lugar na ito, Father God, para muling sumamba, magpuri sa inyo at makapakinig po ng inyong salita. Lord, sa oras po na ito, bago po ang lahat, bago po ang mga susunod namin na gagawin, Father God, sa umaga na ito, dalangin po ng bawat isa, Lord, na buksan niyo po ang puso
at ang isip ng bawat isa, Father God. Humihingi po kami ng kapatawaran, ng paglilinis sa anumang kasalanan, sa anumang karumihan. Nakikita niyo po sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Lord, alisin niyo po ang anumang bara upang hindi po namin ma-receive yung mga salita po ninyo, yung mga pagtuturo po ninyo sa amin, Father God. At sa oras po na ito, patuloy po naming inaanyayahan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa lugar na ito, sa buhay po namin. Open our hearts, open our minds. At bawat mensahe po ninyo ay makapasok po sa aming mga puso. At bawat salita po na ito, matransform ang amin pong mga buhay. In Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, we pray also sa tagapagsalita po ninyo sa umaga na ito, Father God. Dalangin po namin, Lord, na gamitin niyo po siya para matransform po ang buhay ng bawat isa na naririto. In Jesus' name, hayaan niyo po na sa bawat bibigkasin po niyang salita, manggaling lamang po ito sa inyo, Father God. In Jesus' name. Anoint him, Father God. More revelation po para sa kanya. In Jesus' name. And Holy Spirit, ikaw po ang siyang kumilos sa lugar na ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang umaga na ito, ang mga gagawin po namin sa araw na ito. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, Lord. Pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpan po natin ang Panginoon. Alam ko marami pa po tayong energy. Kaya kabayan natin ang bawat isa. Tayo po'y umikot at i-welcome natin ang bawat isa. Welcome po sa Jesus, the Anointed One. Praise God. Ating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Yung malakas na palakpak na may kasama sigaw na Hallelujah! Come on, shout Hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ako'y nagagalak at nakasama kita ngayon. Okay, sa kabila naman, ako'y nagagalak at nakasama din kita ngayon. Praise God. Sino po ang masaya sa araw na ito? Lahat nga po ng masaya pong malakpak sa ating Panginoon. Praise God. And let's declare Luke chapter 4, verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind,
to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord for our God's Jesus, the Anointed One. Praise God. At hindi ideklara ang ating JA1 culture. 1, 2, 3, go! Everyone and everything. And praise God. Kung alam mo sa sarili mo ikaw ito, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. At sabihin din natin sa ating mga sarili, ang buhay ko ngayon, mas maganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Muli, kung naniniwala ka, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. So before po tayo dumako sa ating Word of God, tayo po muna ay darasa ko po. Sino po sa inyo dito ang naka-experience ng kapangyarihan ni Lord ngayong buwan ng Abril? Experience ba? Check. Yan. Sino po sa inyo naka-experience ng presence ni Lord, ng kapangyarihan ng Panginoon? Yan. Before check. Before po tayo sound. Wait lang ha. Yan. Before po tayo dumako, check. Okay. Check, check. Praise God. Color block, ilagas. Check, check, check. Pakilakas dun sa sa may receiver. Sa may receiver may lakas. Check. Sa receiver. Praise. Check, check, check. Praise, check. Okay. So, yan. Ulitin ko, before po tayo dumako sa ating Word of God, tayo po muna ay magkakaroon ng testimony. Ba't parang wala yatang masaya? Sino po sa inyo naka-experience ng kapangyarihan ng Diyos? Yan. So, for the first time sa atin pong church ngayon, muli magkakaroon po tayo ng short testimony. Sa mga magte-testify po, ano po tayo? Direct to the point. Huwag nang paligoy-ligoy pa. For example, pinagaling ka ni Lord. Ako po ay may sakit na ganito. Pinagaling po ako ni Lord ngayong buwan na ito. Salamat po sa Panginoon. Ganun lang ha. Huwag na po yung for example, ang gagawin ninyo, alam niyo po, nung bata pa po ako, ganito po. Ayan. Wag na. Okay? Testimony lang muna po tayo. Short testimony para sa naka-experience sa salita ng Diyos. Bakit po? Kasi sa inyo, tulad po na sinabi ko po sa inyo, hindi lang po natin basta mapapag-aralan ang kapangyarihan ng Diyos, kundi ang kapangyarihan po ng Diyos, ito po ay ating mararanasan. Amen? Dahil totoo ang ating Diyos. Amen? Sino po ang mauunang mag-testify ng kabutihan ng Diyos? Yan, si Peter Melvin. Palawan natin si Lord. Praise God. Yan. Nantaka ko sa mic na. Palakpakan po natin sila. Sige po. Praise. Check. Yan. So, sabi ni tatay, mabilis lang. Siguro mga 2 minutes. Sige po. Pinagpapasalamat ko po sa Lord yung nangyari this week. Kasi, yung nangyari po this week, bago po kasi Batangas. Praise God. Naririnig po ba ako? Bago kami makapunta sa Batangas, yung ginanap na leadership summit, ano po yun? Siyempre, wala naman po madami kaming pera. Amen. Marami kaming pera. Pero syempre, malaking pera rin po yung ilalabas doon. Amen po ba? Ngayon, para magkaroon kami ng pambayad doon, nag-loan ako sa Pag-ibig. Pero alam niyo po, hindi po yun naging struggle para sa akin. Una parang ang bigat sa akin na gagamitin ko tong pera para doon. Di ba? Pero alam niyo po, yung niloan ko sa Pag-ibig, nagkaroon ako ng panibagong pag-ibig. Amen po. Palakpakan po natin si Lord. Di ba? From pag-ibig to nagkaroon ng panibagong pag-ibig. Ano pong ibig sabihin nun? Although, na-meet ko naman na si Lord dati, pero iba po yung encounter na naranasan ko ngayon sa Panginoon.
masasabi ko na this is the great, 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 great encounter na pinaranas sa akin ng Panginoon. At dahil doon, paborito natin ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Praise. Okay, sino pa po ang pangalawa na magpapasalamat? Sino pa po ang pangalawang magpapasalamat sa ating Panginoon? Yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa? Okay, Pastor. Brother Maki. Palakpakan po natin si Lord. And sound. And nagpapasalamat po ako kay Lord dahil nung Wednesday po kasi nagkaroon po kami sa school ng assessment para sa NC2 and then sabi ko nga po nung ginagawa na po namin yung assessment po namin sa NC2 is Lord, kayo na po bahala sa akin kung makapasama o hindi. And praise God po pagdating po ng oral recitation po namin is nakasagot din naman po ako, perfect naman po. Tas, ayun po, praise God po, nakapasa po ako sa NC2. Ayun lang po, thank you. Praise God. Sino pa ang gusto magpasalamat sa ating Panginoon? Ayan, si Nanay Florencia. Bago ang lahat, salamat sa Panginoon dahil sa paggabay niya sa akin, pinakita niya muli ang pag-ibig niya. Isang milagro na ginawa niya sa buhay namin na magpamilya. Dahil nung last week po, nagproblema ako sa aking anak na mama ni Makmak na na-confine siya ng 3 days. At naghingi po ako ng prayer sa mga kapatiran natin. At salamat sa Panginoon dahil pinaranas sa yung pag-ibig niya, yinakap niya ang aking anak at ngayon po ay magaling na dahil sa kanyang sakit sa puso. Jesus name. Praise God. Sino pa po? Ayan, si Brother Ruter, kayo na pataas ng kamay. O, sige, punta ka dito. Maraming salamat, Tatay Alvin, sa pag-intro sa akin. So, ako na papasalamat sa inyo ay ako na nagsipag ko dito sa church na to. Pero hanggang ngayon sa Silvia, wala na dito. And then dito sa Yolanda Building, pwede dito. Kasi nanilis na ako dito eh. Pero ako na sana, bago tayo mag-short na to, pero nakakalukot na isipin, si Mama, pero wala siya ng cellphone eh. Ito yung cellphone na ginagamit ko. Yung nasa SIM lang dito. So, praise God po. So, inaabangan natin si Mama na babili na siya ng cellphone, yung keypad niya, pero hindi siya Android, no? Kaya, totoo isipin, nakakakulukot naman si Mama ng magalat na natabaho eh. Para mga siya experience, mahanap siya ng magandang trabaho na iba, para kasama ko mo lagi yung kaibigan namin ay malilimutan na si Mama talaga. So praise God po, para pag natin si Lord at pinapasalamatan natin si Mama para sa kanya. Thank you po. Praise God. Sino pa po ang gusto magpasalamat? Si Nana, si Brother, no? Praise God. Palakpakan po si Lord. Magandang umaga po sa lahat. So by the way, ako po si Jonard. So before of that, gusto ko po sanang mag-thank you bago ako pumunta sa blessings na natatamasa ko ngayon. Gusto ko mag-thank you kanila ate at kay Kuya Ronald kasi sila yung blessings na ginawa ng Lord para mapunta ako dito sa simbahan na to. And thank you ate. Kasi marami akong problemang pinagdadaanan. But before of that na napunta ako dito, lahat yun ay unti-unti nang nawala. So 2 weeks na po ako ngayon na binibless ni God through guidance of ate. Siyempre yung mga ka-work ko. So ngayon laki papasalamat ko. When it comes sa financial ngayon, nagiging stable na yung financial ko. So thank you ate. Thank you pastor sa pag-welcome sa amin dito. Yan yung pinakamalaking blessings na tatanggap natin every day na nakakasama natin yung
mga ka-churchmate natin, nakakasama ko kayo sa bahay, nakikita ko kayo sa bahay, at dito din po sa simbahan. Thank you po. Praise God. Okay, Nanay Yoli. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Kasi baka pagalitan ako ni Lord. Kasi hindi ko pwedeng ipahiya si Lord. Kasi yung blessing na tinanggap ng anak ko, bagong buhay. Kasi nagkaroon ng problema yung anak ko, financial, maraming nag-betrayal sa kanya. Hindi binigay yung kanyang perang dapat na matanggap, 50,000. And then nangailangan siya ng malaking pera kasi pupunta sila sa Albay at may rides yung leaders na kinabibilangan ng aking anak. And before na umalis siya dito sa San Fernando, La Union, 2 weeks ago, muntik siyang magpakamatay. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, tinitestify ko na ang kabutihan ng Diyos ay hindi basta-basta nawawala o nauubos ang pag-asa natin. Pinagdasal ko ang aking anak, halos hindi ako makatulog. Nilakasan ko ang aking loob. Binigyan ko siya ng mga word of God, sinesend ko, mini-message ko siya, pinagdarasal ko siya na anak ko, sabi ko, ang lahat ng problema ay may katapat na solusyon. At ang sagot dyan ay si Lord. Kaya sabi ko, gamitin man ako ni Lord o ang ibang tao para lumakas pa yung pananampalataya mo. Yun lang ang sabi ko sa kanya, malaking kasalanan sa Diyos at hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung gagawin mo yung masamang iniisip mo dahil ikaw ay pinanghihinaan dahil lamang sa yung sama ng loob at galit. Magpatawad ka. Kasi ang kapatawaran, ang pagpapatawad sa kapwa, ang siyang daan para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Okay, sige, magbigay pa ako chance pang gusto magpasalamat kay Lord. Yung si Tatay Benji. Palakpan natin si Lord sa buhay ni Tatay Benji. Magandang araw po sa ating lahat. Sisters and brothers, ang pinagpapasalamat ko lang po sa ating Panginoon ay binigyan ako ng kalakasan na magtrabaho sa construction at binayaan rin ako ng malakas na katawan kahit ito ang katawan mo ipat lang. Pero ang number one ay talagang mananampalataya tayo sa ating Panginoon para bigyan tayo ng magandang pangangatawan. So, salamat. Hello. Salamat po sa Panginoon at binigyan tayo ng ganitong pagsama-sama dito sa ating church. At salamat din sa aking anak na nagyaya sa akin at ang aking asawa. Noong una kasi noon, parang ayaw kong pumunta dito dahil parang, parang mabulahaw. Kasi dati akong Katoliko. Doon sa Katolik, pastor, walang ganito. Kaya, papasalamat din ako sa Panginoon dahil matagal na rin akong dito, mga 3 years na rin ako. Salamat po sa Panginoon. So. Praise God. Baka meron pang gustong humabol dyan na gusto magpasalamat at naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Meron pa po ba? Ayan, si Nanay Rosita. Praise God. Magandang umaga po sa inyo. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Sa totoo lang po. Itong nakaraan mo na ito, ang problema po kami sa anak kong may sakit na sa abroad. Marami akong hininga ng tulong sa DSW, sa OWA. Sa tulong naman po nila at sa Panginoon, nakauwi na po siya ngayon. Andito na po sa Praise God. Atin pong bigyan ng malakas na palakpak ating Diyos na buhay. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay kumilos sa iba't ibang paraan. At anuman po yung pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay, ito po'y dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? Hindi po tayo dapat mainggit na bakit siya financial blessing ang naranasan, ba't ako ganito lang. No. Lahat ng mga nangyayari sa ating mabuti, ito'y dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon dahil nagpapatunay lamang na makapangyarihan ang ating Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord.
Praise God. Tayo po'y darako na sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon at itutuloy po natin yung topic natin last week. So ano po yung topic natin last week? The power of God's presence. Okay? The power of God's presence. In the book of Exodus chapter 33 verse 15, then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." So naunawaan ni Moses ang kahalagahan ng presensya ng Panginoon. And tayo bilang mga Kristiyano, dapat maunawaan din natin ang kahalagahan ng presensya ng Panginoon. Dahil sa presensya ng Panginoon, dito natin san ang kanyang kapangyarihan. Amen? At check. Napag-aralan po natin nung last Sunday that God's presence bring us rest. Sabi natin lahat, rest. Yan. So kung nangangailangan ka ng kapahingahan ay makakamtan lang natin sa ating Panginoon. Wala nang iba. Amen? Number 2 po, God's presence bring us joy and pleasure. Yan. Ang joy at ang pleasure ay talagang kay Lord lang natin matatagpuan. And number 3, yung last po natin nung Sunday is, God's presence brings blessing. Yan. Ito po yung Samuel chapter 6 verse 11, yung covenant ay na kay Obed-Edom and yung blessing ng Panginoon ay pumunta at pumasok sa household ni Obed-Edom. Ngayon po, darako po tayo sa pang-apat. Pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. Guidance and direction. In Joshua chapter 3 verse 3 up to 4, sabi po dito, when you see the ark of the covenant of the Lord God, you are to move out from your position and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. Alam niyo po, most of our failures is because of our wrong decisions. Naniniwala po ba tayo doon? Marami sa lahat ng kapalpakan natin ay hindi ito pagsubok na pinahintulot ng Diyos. Hindi ito pagsubok ng Diyos para i-test ang faith natin. May mga pagsubok para i-test ang faith natin na si Lord talagang nagbigay. Pero marami sa mga pagsubok at problemang nararanasan natin, ito ay dahil sa ating mga maling desisyon, maling pinili. Amen po ba? Bakit ka nasaktan? Kasi mali yung iyong pinili. Bakit ka naloko? Kasi pinili mong maloko. Nagigets po ba natin? Most of our wrong decision, most of our trials and situation nowadays is not because of trials na pinahintulutan or pagsubok ng ating Panginoon. Because of our wrong decision. Marami pong mga nagtatanong, marami nagsasabing mga tao, bakit hinayaan ng Diyos na ganito ang maging buhay ko? Bakit hinayaan ng Diyos na ako'y mabaon sa utang? Kasalanan ba ng Diyos na ikaw ay palaging palautang? Na hindi ka makontento sa kung anong meron ka? Isa po sa kailangan po nating unawain para po tayo i-bless ni Lord, wag kang gagastos ng higit sa iyong kinikita. Amen? At wag kang gagastos hanggat wala ka pang hawak na pera. Pansinin po natin, marami po sa mga may utang sa panahon ngayon, kaya sila nagkakautang, okay lang talaga yung as in, nagkaroon ng emergency, nagkaroon ng ganito. Pero most of the time, sa panahon natin ngayon, marami ang nagkakautang kasi they don't manage their money wisely. Yung hindi pa sumasahod na gastos na yung sahod. Diba, usong-uso nga po ngayon yung sinasanla yung card, yung pangsahod. Na-encounter niyo na po ba yun? Ay, sasanla ko na sa yung sahod ko. Iba sa pautangin mo lang ako ng ganyan. Diba? So ngayon, kapag baon na sila sa utang, ang laging iisipin nila, bakit hinayaan ni Lord na ako'y magkabaon-baon sa utang? Eh may time, blines ka ni Lord, may malaki kang pera, na sana ibabayad mo na sa utang mo, anong ginawa mo? Ginastos mo sa mga walang kabuluhan. Nagigets po ba natin? Kaya po, ang presensya po ng Panginoon, ito po ay magdadala sa atin ng guidance, ng direction. Tuturuan tayo ng presensya ng Panginoon kung ano ang mga bagay na dapat nating gawin.
Amen? When you are in the presence of God, magiging matalino ka. Uulitin ko po, kapag ka nasa presensya ka ng Panginoon, magiging matalino ka. Hindi ka magpapadalos-dalos sa iyong mga desisyon. Ito po, isa lang pong tip po sa atin bilang mga Kristiyano. Wag na wag kayong magdidesisyon kapag kayo ay masaya at wag na wag kayong magdidesisyon kapag kayo ay malungkot. Kasi kapag ka masaya ka, masyado kang overwhelmed, basta-basta ka lang nagdidesisyon, di ka na nag-iisip. Okay? Kapag ka ikaw naman ay malungkot, yung iyong desisyon nakabase sa iyong puso, sa iyong emosyon. Kaya sometimes, kapag ka nahimasmasan ka na, nasabi ko ba yun? Nagawa ko ba yun? Hindi ko naman gustong gawin yun. So, nasa huli ang pagsisisi. Amen po ba? Nagigets po ba natin? Pero kapag ka nanatili tayo sa presensya ng Panginoon, we will experience God's guidance and God's direction. Ituturo ng ating Panginoon kung ano ang mga dapat nating gawin. Sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa inyong pamilya. Lord, ano pong dapat kong gawin? Nagigets po ba natin? Because of God's presence, magkakaroon ka ng malinaw na direksyon kung ano ang dapat mong gawin. Amen? Tignan niyo po itong si Joshua. Sabi po dito, when you see the Ark of the Covenant of the Lord, yung Ark of the Covenant represent the presence of God, you are to move out from your position and follow it. So may direction na sinasabi ang Diyos. And sabi po dito, then you will know which way to go. So because of the presence of God, nagiging clear sa atin yung direction. Nagkakaroon po tayo ng clear direction. Ngayong taong ito, sino po sa inyo ito ang maraming plano sa buhay? Maraming gustong mangyari na magaganda ngayong taong ito. You need the presence of God. Kasi kung nakaasa ka lamang sa gusto kong ganito mangyayari, hindi mo mapapangyari ang mga bagay na yan without the presence of God. Because ang presensya lamang ng Panginoon ang may kapangyarihan para magkaroon ka ng guidance and right direction. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po, panalangin ko po sa Panginoon ngayong year 2026. Hindi lang po basta i-bless tayo ni Lord. Alam niyo pong prayer ko sa JA1 La Union, magawa natin kung ano ang ipinapagawa ni Lord. Amen? What really matters? Kasi pwedeng i-bless ka nga ni Lord pero napalayo ka naman kay Lord. Di ba? Pwedeng naging maayos ang iyong buhay pero napalayo ka naman kay Lord. Ang panalangin ko po sa Panginoon ngayong year 2026 na ang JA1 La Union ay isa sa simbahan na magagawa kung ano ang kalooban lamang ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen? Kasi everything will follows. Yung blessing, yung answered prayer, lahat ng mga gusto mo, it will follows. Naunawa po ba natin? Kaya, pakanasain po natin at pakaasamin po natin palagi ang presensya ng Panginoon. Nang sa gayon, sa bawat desisyon na ating gagawin, masisigurado mo na tama ito. At hindi ka aabot sa punto na masasabi mong nasa huli ang pagsisisi. Amen? Pwede namang hindi ka umabot sa punto na nasa huli ang pagsisisi. Kung sa simula pa lang, ikaw ay nasa presensya ng Panginoon at alam mo na ang mga dapat mong gawin. Amen? Kasi ako po'y naniniwala, when you are in the presence of God, the Holy Spirit will guide you and will direct you sa mga bagay na dapat mong gawin. Naunawa po ba natin? Kasi tayo minsan, nasa mundo tayong gusto lagi natin ng instant. Amen? Sino sa inyo itong gusto lagi ng instant? Alam niyo pong instant, ano lang po yan, pampaalis ng gutom, pampaalis ng uhaw. Pero hindi ka masasatisfy dyan. Ayaw ng Diyos yung instant. Ang gusto niya, yung talagang ipinangako niya sa inyo. Di ba lagi ko nga po naikwento sa inyo, yung instant noodles, masarap po yan kahit bulalo flavor, iba't ibang flavor pa, no? Pero iba pa rin yung sarap ng totoong totoong bulalo, totoong ramen, di ba? May nabibili din pong mga instant noodles na ramen, pero iba pa rin yung lasa ng totoong ramen. Tama po ba?
May kakaibang sarap 'yon. Although yung binili mo na instant noodles ay masarap din, pero hindi siya nakakapagbigay sa iyo ng pleasure. Naunawaan po ba natin? Ang gusto po ng Panginoon, ang bawat isa po sa atin ay maranasan yung masayang buhay. Amen? Amen po ba? At mangyayari lamang po yun na mararanasan po natin yung masaya at masaganang buhay kapag tayo po ay nanatili sa presensya ng Panginoon. Dahil si Lord ang magbibigay sa atin ng guidance at ng direction. Amen po ba? Amen po ba? Yan po ang nagagawa ng kapangyarihan ng presensya ng Diyos. Kapag po tayo ay nawala sa presensya ng Panginoon, madalas ang ating mga desisyon ay padalos-dalos. Naunawaan po ba natin? Kaya minsan dumarating tayo sa point na, sana hindi ko na lang ginagawa. Sana hindi ako nagpatoko sa Kanya. Sana, ang dami nating sana. Dumadami ang sana, bakit? Kasi hindi natin in-acknowledge ang matinding presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Number 5. Ito po yung last natin. God's presence brings victory. Sino po sa inyo dito ang naniniwala na ngayong taong ito, siya po ay matagumpay na? Taas nga po ang kamay, yung isa pa pong kamay at pumalakpak sa ating Panginoon. In Deuteronomy chapter 20 verse 4, ang sabi po dito, for the Lord your God, He who goes with you to fight you for you against your enemies. Take note of the word. To give. Basahin nga po natin yun. To give. Wala ba nakalagay? Wala. For the Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemies, to give you the victory. Wala nga. Kaya pala hindi kayo nasagot eh. Take note of this. Ang sinabi po dito, hindi lang basta magtatagumpay ka. Ang sinasabi po dito, bibigyan ka niya ng katagumpayan. O ulitin ko, bibigyan ka niya ng katagumpayan. Itong ipinangako ng Panginoon dito ay hindi po ito pinaghirapan mo. Iba po ito sa trabaho, negosyo, or effort na ginagawa mo. Iba pa yung blessing na yon. Ito pong tagumpay na tinutukoy dito, kapag ka nasa presensya ka ng Panginoon, hindi ka lamang po basta magtatagumpay in your own. Bibigyan ka ng Diyos mismo ng tagumpay. Uulitin ko, bibigyan ka mismo ng Diyos ng tagumpay. Sabihin nga po natin lahat, bigay. Di ba sarap nun, bigay? Wala kang pinaghirapan, effortless. Pwede po ba yun? Yes! Mismo ang Diyos na nagsabi. Tignan nyo ha, for the Lord your God, He who goes with you to fight for you. Amen? Hindi ikaw ang lalaban. Tulad ng ko po sinasabi sa inyo, may mga laban na dapat nating labanan, pero may mga laban na hindi natin dapat labanan. Huwag mong labanan ang hindi mo laban kasi laban ni Lord yan. Kaya ka nahihirapan, kaya ka napapagod, kaya ka nadi-discourage, kasi mas pinipilit mong labanan ang mga bagay na hindi mo dapat labanan. Ano po ba yung mga bagay na hindi natin kayang labanan? Yung mga bagay na hindi mo na kontrolado. Amen? Yung mga bagay na hindi mo na kontrolado. Kapag may mga bagay tayo na hindi na natin kontrolado, wag mo nang ipilit, mapapagod ka lang. Sabi mo kasi yung katabi, wag mong ipilit, mapapagod ka lang. Bakit? Kasi yung ganyang laban, yung klase ng ganyang laban ay hindi mo laban. Yan ay laban ni Lord. At si Lord ang lalaban sa iyo. Amen? Si Lord ang lalaban para sa iyo. Hindi mo kailangang magtagumpay sa sarili mo.
Kasi mismong ang Diyos ang magbibigay ng tagumpay sa iyo. Uulitin ko, bigay na tagumpay. Amen? Meron na pa? Yan. Basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. For the Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemy. To give you. Isipin niyo po yun. To give you the victory. Mismong ang Diyos ang kikilos sa sitwasyon mo. Kung ikaw ay nasa sitwasyon ng inyong buhay na punong-puno ka ng problema, hindi mo na alam ang gagawin mo, hindi mo na alam kung anong dapat mo pang gawin, huwag kang mag-alala, ang Diyos ang lalaban para sa iyo at bibigyan ka niya ng katagumpayan. Sometimes ang kailangan mo lamang ay manahimik at manalangin. Stand on your position. What is your position? Is to pray. Gawa ka ng gawa. Sabi siguro ni Lord, laban ko to Sige, ikaw nang halang. Nagawa mo? Hindi. Tapos mamaya pagpagod ka na, Lord, kaya ka napagod kasi pinipilit mong labanan ng isang bagay na hindi mo naman laban. Nagigets po ba natin? Ito po, sa tingin niyo po, sino po ang mananalo sa ganitong competition? Pabilisang lumangoy, dolphin o pusa? Sino pong magsasabi ditong pusa kasi trinain niya? Sino po sa inyo dito masasabi niyang dolphin? Kung ikaw ay pusa, hindi ka papayag na lumaban ka sa languyan, sa dolphin. Kasi hindi mo laban yan. Amen? Kasi alam mo sarili mong pusa ka. Aso ka. At higit sa lahat, alam ninyong tao tayo. Tao ka. Hindi ka Diyos. Hindi mo kontrolado ang lahat. Wala kang kapangyarihan sa lahat. Kaya kapag na-reach na natin yung limitation natin bilang tao, ang kailangan mo na lang gawin ay manahimik. Kaya mga asawang babae, pag walang pera, manahimik. Na-reach na ng mga asawang lalaki ninyo yung potential nila para ma-provide yung needs. Manahimik kayong dalawa at manalangin na lang. Kung katabi mo at malapit sa iyong asawa mo, sabihin mo, narinig mo yun. Kalimitan naman pinag-aawayan at pinagtatalungan ng mag-asawa, pera eh. Di ba? Yung nagawa mo na, nagtrabaho ka na ng ayos, nagnegosyo ka na, pero kulang pa rin, anong magagawa ng pag-aaway ninyo? Di ba wala din? Eh di manalangin na lang kayong dalawa. Lord, bless niyo po kami. Kaya, di ba? Naunawa po ba natin? Huwag mong piliting labanan ang isang laban na hindi mo naman laban. Kasi, nasisigurado ko, talo ka. Talo ka. Sa mga bagay na hindi mo na control ang sitwasyon, tumahimik ka. Sa mga bagay na hindi mo na alam ang gagawin mo, tumahimik ka at manalangin sa Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, hindi ka magtagumpay in your own effort. Ang gusto ng Panginoon, magtagumpay ka kasi si Lord mismo ang lalaban para sa iyo. Amen? Amen po ba? Sino po sa inyo ditong nakaranas na ng tinatawag na effortless blessing? Ito pong leadership summit. Ako po'y natutuwa kay Lord kasi napakabuti po ni Lord. Every leadership summit po kasi, naglalaan po ako ng pera na pangtanim, tapos panggastos. So yung aking pong extra money is 1,000 pesos. Then, yon, nagtanim, kumain, sabi ko, Lord, parang paubos na po yung pera ko. Ano pong gagawin ko? Then sabi ko, hindi ko na control ang sitwasyon. Sabi ko, Lord, ako po'y naniniwala, magpro-provide ka. Sabi ko, Lord, ito pong 500 pesos na to na nagamit ko sa pagtatanim. Lord, I pray, doblehin mo to. Ayun, nakakatuwa po si Lord. Tanong niyo po sa akin, bakit? Meron pong nag-message sa akin na nagbigay po ng picture. At yung picture po na yon, ang nakalagay po doon, GCash, 500 pesos. Sabi ko, Lord, 500 lang. Parang patas lang naman. Di ba sabi mo, di ba pagka tayo, ang expected natin, pag tayo nagbigay kay Lord, expected natin, mas mataas ating ibinigay, ang ating marireceive. Tama po ba? Tama po ba? Sabi ko, Lord, 500 lang ito.
Yung pala, may kasunod pang picture ulit. Nagpicture ulit, nagdagdag ulit ng 5 pesos. Palakpakan po natin si Lord. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Talagang hindi natin matatalo ang Diyos pagdating sa bigayan. Amen. Effortless. Hindi ako nagtrabaho, ako yung nakikinig lang doon ng preaching. Di ba? Tapos may magbibigay sa akin ng pera. At ang malala pa po dito, yung nagbigay sa akin ng pera, hindi ko po talaga kilala, taga Japan. Sabi ko, nakakatuwa si Lord kasi even yung mga taong hindi kakilala or hindi kakilala personally, pwedeng gamitin ng Panginoon para bigyan ka ng tagumpay, bigyan ka ng pagpapala. Kaya huwag ka lang tumingin dyan sa paligid mo. Ano ba, sister, di makaramdam, gutom na ako. Kaya napapauli-uli dito, kaso hindi man lang ako pinapansin. Hindi ako makautang. Alam mo, sometimes, hindi mo kailangang magparinig, hindi mo kailangang mag-expect sa mga kasamahan natin dito kasi pwedeng gumamit ang Diyos ng ibang paraan. Sometimes, ang ginagamit ng Diyos, yung ibang tao na hindi mo akalain na i-bless ka. Naalala ko tuloy nung pandemic. Sabi ko, kami po ay nasa church lang noon ni Pastora DJ at kami po wala na po talagang as in. Alam mo po si Lord, nagpapadala ng mga blessing doon. At isa po sa pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, ang galing. May isa po akong kaklase na biglang nag-chat sa akin out of nowhere. Matagal ko na po siyang hindi nakikita. Out of nowhere, nasa ibang bansa po siya. Nag-chat po siya sa akin. At ang sabi po niya sa akin, hello classmate. Yan. Sabi niya sa akin, balita ko, pastor ka na. Sabi ko, oo, biyaya ng Panginoon. Pastor na ako dito. Saan ginagamit ng Panginoon? Dito ako sa J1 San Fernando. Kamusta ka naman dyan? Kamusta ka? Eto, wala kami mga service. Ganyan. Ang nakakatuwa, out of nowhere po ha, ako ang kanyang ni-reach out. Hindi po ako nag-chat sa kanya. Hindi ko po siya chinachat. Matagal nang hindi. Talagang hindi ko na talaga siya chinachat. Pero praise be to God. Alam niyo po, natuwa po ako. Sabi ni Lord, i-bless daw kita. Then, nag-send po siya sa akin ng pera. Alam niyo po kung magkano? Tanong niyo po sa akin kung magkano? 5,000 pesos. Palakpakan po natin si Lord. Out of nowhere. Sabi ko, nung pandemic, yes, ako natutuwa ako sa mga kasamahan din po natin dito sa church. Talagang during that pandemic, may nagbibigay po sa amin ng ulam, may nagbibigay po sa amin ng bigas. Praise God po sa buhay nila. Pero out of nowhere, nakakagulat. Yung expectation ko na may mga taong tutulong sa amin na taga-church, mga kilala namin, malapit sa amin. Ano na yun eh, normal na yun eh. Di ba normal na yun? Kumbaga parang expected mo na yun, ay hindi ako matitiis ng mga to eh. Pastor nila ako eh. Diba? So, normal na yon and I'm so happy for that. Pero yung ibang kilos ng Panginoon ay matindi. Biglang ni-reach out ako ng classmate ko, nagbigay ng 5,000. Sabi ko, napakatindi ng kapangyarihan ng Panginoon. Because God's presence brings victory. Amen? Ngayong year 2026, because atin pong napag-aralan ngayong buwan ng Abril, ang experiencing the power of God. Ako po'y nagdideklara, ang JA1 La Union family is starting this month. Hindi lang po natin basta mauunawaan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang po tayo aasa sa mga normal na nangyayari sa ating mga buhay. Expect extraordinary blessing and victory that comes from our Lord Jesus Christ. It's not by our might nor by our power. It's all by the Spirit and the power of God. Amen? Hindi ko po sinasabing wag na kayo magtrabaho kayo, magnegosyo kayo, mag-aral kayo. Pero hindi yan ang magiging paraan para pagpalain ka ng Panginoon. Kasi ang Diyos ay hindi mauubusan ng paraan para pagpalain ka, para pagtagumpayin ka. Amen? Just believe. Just have faith in God that the Lord will do and will give us the amazing victory. Amen. Amen po ba? And that's the presence of God. Ito po yung presensya ng Panginoon. Ito ang kapangyarihan ng Panginoon. Dadalhin ka nito sa tagumpay mo. Alam niyo po, nakikita-kita ko, ngayong year 2026,
marami pa sa atin dito ang makaka-experience ng kakaiba, yung mga blessing na hindi pa nila nararanasan sa kanilang buhay. At mas magiging reveal pa sa buhay ninyo ang sinabi ng Panginoon that no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Tandaan ninyo, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Kahit tapos na ang preaching ko. Okay? Nagigets po ba natin? Ang preaching matatapos, pero ang kapangyarihan ng Diyos ay mananatili. Keyboardist, punta nga dito. Ulitin ko. Ang preaching matatapos. Motivated tayo dito. Yes, akin yun, akin yun. Pero itong tatandaan mo, ang kapangyarihan ng Diyos ay mananatili sa atin at ito'y mararanasan natin ngayong taong ito. Amen? Amen? Huwag na nating pagdudahan pa si Lord. Amen? Amen po ba? Ang Diyos, kapag nagsalita, Kanyang sasabihin, Kanyang gagawin, Kanyang tutuparin. Yung Kanyang sinalita, yung Kanyang sinabi, hindi lang ito basta salita at sabi-sabi lang. Ito ay totoo sa ating mga buhay. Amen? Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Hindi pa po tapos ang buwan ng Abril. Huwag po kayong maiinggit na, ba't yung iba may testimony, ba't ako wala? Alam niyo po, kailangan po natin ipag-pray ngayon. Huwag lang po natin basta ipag-pray na, Lord, bigyan niyo po ako ng blessing. Lord, bigyan niyo po ako ng victory. No. Mas better po ang ating ipag-pray kay Lord. Lord, bigyan niyo po ako ng testimony. Hindi lang basta testimony. Lord, bigyan niyo po ako ng bagong testimony na maihahayag ang kadakilaan at kapangyarihan mo. Na kapag sinare ko po ito, marami pong tao ang maa-amaze hindi sa akin kundi sa iyo. Sino po sa inyo gusto ng ganong testimony? Amen? Yung kapag nag-testify ka, wow! Talaga, gawa ni Lord yan. That's the power of God. Uulitin ko, hindi lang natin pinag-aaralan at nauunawaan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ating mararanasan. Sino po sa inyo itong gusto makaranas ng kapangyarihan ng Diyos? If you want to experience the power of God, isa lang po ang pinakasusi. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Kasi pag nakita ng Panginoon na ginagawa ang kalooban niya sa buhay mo, regardless na may trabaho ka, may negosyo ka, may pag-aral ka, may pamilya ka, regardless of everything, at nakita niya na sa kabila ng lahat ng mga yan, ginagawa mo pa rin yung kalooban niya, si Lord ang bahala sa iyo. Patuloy po tayong maglingkod kay Lord. Kasi sabi po ng Biblia, walang sino man ang naglingkod sa Diyos na Kanyang pinabayaan. At never nating mararanasan na tayo ay pababayaan ng Diyos. Amen? Press on. Keep on going. Serve God. Be faithful to God. Do everything for the glory of God. Amen? Shall we all bow down our heads and let's pray? Father God, we thank you for this morning. We thank you because I believe that hindi ka pa po tapos sa aming mga buhay. Marami pang mga bagong testimony ang inihahanda mo sa buhay ng bawat isa. Ito man po sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, negosyo, pag-aaral. Ito man po yung mga prayer request nila na matagal na nilang hinihingi. Ako po'y naniniwala, ito po'y isang bagong testimony ang inihahanda mo po sa kanila. Testimony na mamamangha ang mga tao hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa kapangyarihan mo sa buhay nila. Kaya dalangin ko po, Ama, sa buhay ng bawat isa na totoong handa na makatanggap
ng biyaya, ng pagpapala, ng pabor at tagumpay na nagmumula po sa iyo. Prepare us, Father God. And let the Holy Spirit guide us, direct us sa mga bagay na dapat po namin gawin. At hayaan mong lagi kaming manabik sa iyong presensya. Lagi kaming manatili sa iyong presensya. Maraming pong salamat, Ama. At hayaan mo ng kapangyarihan mo ay patuloy naming maranasan sa araw-araw ng aming mga buhay. Give us more new testimonies, Father God, in Jesus' name, that will bring glory to your name, in Jesus' name. Marami pong salamat. Maraming pong salamat. We're so excited sa mga bagay na inihanda mo po para sa amin. Sa iyo po na ang pinagkakatiwalang aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Praise the Lord. Parang nandun pa tayo sa nandun pa tayo sa momento ng presence ni Lord. Pumalakpak nga po lahat ang nagagalak sa araw na to. Praise God! Ayan. So, natapos po yung team natin ngayong April, pero gaya ng sabi ni Pastor, hindi pa tapos si Lord sa buhay natin. Amen? And nais po ba natin na araw-araw maranasan natin yung presence ni Lord? Amen. So wala po tayong ibang gagawin kundi lumapit sa Kanya araw-araw. Amen? At habang patuloy po nating nararanasan at mararanasan ang presensya ng ating Panginoon, tayo naman po ay hindi titigil sa pagbibigay ng ating tithes and offering. Amen? So sino po ang handa ng magbigay? Pumalakpak nga pong muli sa Panginoon. Ayan. Alam na po natin, every Sunday na pong naprepreach ang tithes and offering. Ang tithes, 10% ng 100% na ating mga blessings. Amen? At yun po ay mababasa natin sa Malachias chapter 3 verse 10. At ang pangako ng Lord sa pagbibigay natin ng ating mga tithes ay nakapaloob po sa Malachias chapter 3 verse 11. Amen? At sa atin naman po mga handog, ito naman po, doon natin kukuhanin sa natitirang 90% ng 100% na blessings natin. Are you still with me? Diba? So, dun sa 90%, doon tayo kukuha ng pang-offering natin. At mababasa po natin yun sa Lucas chapter 6, verse 38. Amen? At kasama doon yung pangako ng Lord sa buhay natin. But today, I just want to share 2 Corinthians chapter 8, verse 6 to 8. Ito po isang reminder sa atin ng Panginoon through Apostle Paul. Ayan. Through Apostle Paul, through the words of God. 2 Corinthians chapter 8, verse 6 to 8, sabi dito, "So we have urged Titus, who encouraged your giving in the first place, to return to you and encourage you to finish this ministry of giving." Nakita niyo po, ministry din po ang giving. Amen? Hindi man tayo kasama sa music ministries, ushering ministry, o anumang working ministries. But when we give to the Lord, we also are in the ministry of giving. Amen? And the Lord is encouraging us to continue in this ministry of giving. Amen po. Pagpatuloy po natin, verse 7, "Since you excel in so many ways, in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us and for us, I want you to excel also in the gracious act of giving." Nagets po natin. Tuloy ko po, verse 8, "I am not commanding you to do this, but I am testing how genuine your love is by comparing it with the eagerness of the other churches." Ito po yung message ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto.
And this is also a message and a reminder for us. Basahin ko po sa Tagalog para mas maunawaan at mas manamnam po natin. Kaya't pinakiusapan namin si Tito na yamang mayroon na siyang pinasimulan, nararapat na tapusin din niya sa inyo ang biyayang ito. Ngunit kung paanong kayo'y sumasagana sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa kasabikang tumulong, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyaya ng pagbibigay. Amen. Let us also excel in the grace of giving. Ito po ay reminder sa ating ng Lord at hindi sa inuusan ko kayo. Hindi sa inuutusan ko kayo o niyang katabi mo o ng sino man. Amen. Kundi dahil nais naming subukin ang katapatan ng inyong pag-ibig. Higit sa lahat, nais ng Lord na makita ang katapatan natin sa ating pag-ibig sa pamamagitan ng kasabikan nating magbigay. Sa lahat po na nakahanda na ang kanilang mga tithes and offering, hawakan po ninyo ang inyong mga envelope. Sa mga wala pa po, magpa-assist lang po tayo sa ating mga ushers. And let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na to na dumako po sa aming mga buhay, Father God, in the mighty name of Jesus. Hayaan niyo po na ang bawat isa po, Father God, ay makapagkaloob, Father God, and let us also excel in this grace of giving, Father God, in Jesus' name. And Father God, hayaan mo po na ang iyong pagpapala ang siyang patuloy, tumaloy sa buhay po ng bawat isa. Ang iyong pagpapala, ang kasabay ng iyong presensya, ang siyang patuloy na maranasan po namin in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, you continue to move in our needs and in our lives, Father God, in Jesus' name. And Father God, sa oras din pong ito, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, ang buhay po ng bawat isa, ang lahat po ng ginagamit mo, instruments mo, Father God, for us to be blessed. Sa iyo po namin ito pinagkakatiwala. Maging trabaho man ito, negosyo man, o kung ano pa man, Father God, sa iyo po namin ito itinataas at pinagkakatiwala. Ang pag-iingat at proteksyon mo po sa buhay ng bawat isa at sa pamilya ng bawat isa, ang siyang patuloy po naming maranasan sa pangalan ng Jesus. Marami pong salamat, Ama. Sa iyo po ang kapurihan, ang kadakilaan at kalwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Malaya na po tayo magkaloob. Will come back to you. Good measure, pressed down, shaking together, running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Give it love, give it faith, give it joy, and smile on your face. Give us the Lord, let's give it to you. How you give us a reflection of your gratitude so deep, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over again, and it will come back to you. When you give to the Lord. From your heart, give your best, give unto God, and you will be blessed. Don't be stingy, don't be tired. Here from the widow in the Bible who gave her last time so deep, and it will come back to you. The treasure pressed down, shaking together, running over again, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Praise God. Tayo po idarako sa ating Holy Communion. Ito po ay ginagawa natin sa pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. So before po tayo dumako sa Holy Communion, atin muna pong ipanalangin ang mga elemento na ating gagamitin. Father God, maraming po salamat sa pagkakataong ito na kami po ay magpapartik ng Holy Communion. Dalayan ko po, Ama, ang benepisyo ng indugot na iyong katawan ay ma-receive ng bawat isa. Maraming po salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kung meron ng lahat, itaas po natin ang ating mga tinapay at sabihin po natin lahat, salamat Panginoon. Dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong katawan. Sabay-sabay po natin kayo. Taas po natin ang saro. Sabihin po natin lahat, salamat Panginoon. Dahil po sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay natin inumin. Praise God. Tayo po ay makakaupo muna. Tayo po idara ko sa ating announcement. Okay, announcement po tayo. Sige, kunin mo na yung mga cup. Okay, pumalakpak nga po ang lahat ng mga handa ng makinig ng ating announcement. Yan, praise God. So, announcement po. Yan, this coming Wednesday po, meron po tayong prayer meeting. So, wag po kayong mawawala. So, 6:30 po, sama-sama po tayong manalangin kasi marami po tayong dapat ipanalangin para po sa ating sarili, pamilya, at sa ating pong simbahan. So, inaimbitahan ko po ang bawat isa. 6:30 po, this coming Wednesday, prayer meeting po. And, ang ating pong anniversary ay nalalapit na po. 2 linggo na lamang po, anniversary po natin. Amen po ba? Sino po ang excited? Ang ating pong anniversary ay gaganapin natin sa May 10. As of now po, wala pa po tayong exact location, pero to be announced po yan sa darating pong Sunday. Okay? To be announced po yan sa darating pong Sunday. And kumbaga, malalaman po natin kung saan ang ating location ng ating anniversary. Okay? Naunawa po ba natin? Okay po ba? Okay. And mamaya po, magkakaroon po ang pastors and leaders ng short meeting. Okay? So, wag po kayong mawawala. May short meeting po tayo at ang mag-o-officiate po ng meeting ay si Pastora DJ. Okay? So, kayo po ay makiisa, especially mga pastors and leaders, napakahalaga po na pagmimitingan ninyo mamaya. Kasi ako po, kasama po yung iba nating music team, after po nitong service, kami po ay aalis, kami po ay may pupuntahang church and kami po ay tutugtog doon. Kaya ako po yung mawawala, then si Pastora DJ po magte-take over po ng ating meeting. And sa darating din pong Saturday, all pastors and leaders, magkakaroon po tayo ng general meeting para po sa ating anniversary. Saturday po, 1:30 ng hapon. Ulitin ko po ha, pastors, leaders, last meeting na po to for the anniversary, finalization ng ating anniversary. Para this coming Sunday, May 3, may announce na po natin kung ano yung mga dapat pang i-announce. Mamaya po may meeting ang pastors and leaders after po ng lunch, siguro mga 1 o'clock or 1:30. Then, sa darating din pong Saturday, makinig po mabuti ha, especially mga pastors and leaders, meron din po tayong final meeting para po sa finalization ng ating mga gagawin for this upcoming anniversary. Nang sa May 3, sa Sunday po, is atin po may announce yung mga dapat i-announce. And, sa lahat po ng mga nagnanais na makatulong para po sa gastusin ng ating church anniversary, yan, maaari po kayong puntahan niyo po si Pastora DJ, makipag-usap kay Pastora DJ, and magsabi lamang po kay Pastora DJ kung ano po ang pwede ninyong ibigay niyo po sa kanya kung ano po yung may tutuloy. Hindi po to sa pilitan, sa lahat lang po na nagkino-convict ni Lord at gusto niyo po na kayo po ay mas magamit ni Lord. Tulad nga po ng tinuro kanina, sa gawain ng pagbibigay, ito po isang ministry din. If God is convicting you to give para po sa ating gastusin this coming anniversary, give. And sa lahat po ng mga pastors and leaders, yan, mamaya po, wag na wag kayong mawawala.
Okay? So tayo po ba'y napagpala sa araw na ito? Are we blessed? Tayo pong lahat ay tumayo at ating bigyan ng malakas na palakpak si Lord. Praise God, isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Para sa huli ng buwan. The Spirit say the power. Action, amen. Bigyan natin ng sigaw ng Diyos sa palakpak. Hallelujah. Bigyan natin na malakas, na masigaw ang Diyos. Amen. Shout hallelujah. Come on. Come on, shout hallelujah. Come on. Come on, Thaddeus. Woo. Yeah. Everyone sing. Singing in the name of Jesus. In the name of Jesus, every knee will bow down, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Let us come and praise Him, for His name we hold you. He alone is our God, the Lord of everything. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Whoa. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Hallelujah! Taas sa ating mga kabayan, di ba kaibay? Taas sa ating Panginoon! Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. To give us life again. To give us life again. Oh, 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 Praise God, palakpakan po natin ang ating mahal at dakilang Diyos. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Tunay nga ang presensya mo, mabibigay sa amin ng tunay na blessings. Lord, hindi mo lang kami in-inform. Tunay nga, Panginoon, tinatransform mo ang buhay namin sa pabuti ng pabuti at paayos ng paayos, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang aming po natutunan sa araw na to. Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, na
makita po sa buhay namin, Panginoon. Maluwalhati ka sa buhay namin. At hayaan mo, Father God in heaven, na yung mga bitbit po namin, Panginoon, mga pangako mo, mga salita mo, Panginoong Yesus, ay hayaan niyo po na maisapamuhay po namin sa isang buong linggo. Dalangin ko, Father God in heaven, kung paano mo kami iningatan sa pagpunta, ganun din po sa aming pag-uwi. Father God in heaven, ito po yung panalangin namin sa pangalan ni Jesus. At Holy Spirit, malaya po kayong kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Praise God. Itaas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Sumaatin lahat ang walang hanggang pag-ibig ng ating Ama, ang kapangyarihan pagpapala ng ating Panginoon Jesus, at ang walang hanggang pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumaatin ngayon, bukas at magpakailanman. Lalabas tayo ng lugar na ito na mararanasan natin ang matinding kapangyarihan at mga bagong testimony mula sa ating Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this: you are super blessed, you are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ. And no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone.